Inalay mo ang lahat, pero basura ang isinukli sa iyo. Sa gitna ng karangyaan ng mga Valderrama, isang malupit na katotohanan ang gumising kay Wensleda. Ang asawang minahal niya, namatay sa bisig ng iba. Ngunit hindi pa tapos ang paghihirap. Ang biyenang dapat ay sandigan, naging lason na nagnakaw sa kanyang dangal. Isang kasunduan sa ilalim ng banta. Isang anak na handang magpaalipin para sa amang mahal. Ito ba ang dulo o ang simula ng isang masakit na pagbangon? Hanggang kailan mananahimik ang pusong durog? Kasumpa-sumpa ang araw na tinanggap ka namin sa pamamahay na ito, Wensleda. Isa kang salot dahil sa kamalasan na dala mo na wala ang kaisa-isa kong anak. You are a curse to this family. Ang tinig ni Doña Amalia ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na salas. Hindi pa man lubos na nagigising ang araw, ang bawat salita ng matanda ay sapat na upang padilimin ang mundo ni Wensleda. Dahan-dahang ibinaba ni Wensleda ang kanyang mga kamay na nanginginig. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang mamahaling tela ng lana, isang kantsyangko na buong magdamag niyang tinitahi. Ang bawat hibla nito ay dumaan sa kanyang pagod na mga daliri. Bawat tahi ay alay niya sana para sa kaarawan ng kanyang biyenan upang patunayan na karapat-dapat siya sa pamilyang Valderrama. Ngunit sa isang iglap, ang puting tela ay naging tila isang malamig na sapot na bumabalot sa kanyang humihingal na pag-asa. Nadama niya ang mainit na likido sa kanyang hintuturo. Sa pagmamadali at pagkabigla, natusok siya ng karayom at isang patak ng pulang dugo ang dahan-dahang kumalat sa puting lana, tila isang mantsa ng kasalanang hindi niya kailanman ginawa. "Mommy, please! Ano pong nangyayari? Nasaan si Gabriel?" Ang boses ni Wensleda ay halos bulong na lamang, pilit na kumakapit sa huling hibla ng katinuan. Isang makapal na sobre ang marahas na isinalaysay ni Doña Amalia sa ibabaw ng lamesang gawa. Sa ivory. Namatay ang asawa mo sa isang cheap hotel, Wensleda. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? He died in the arms of Helena. Namatay siyang nakikipagtalik sa ibang babae dahil hindi mo siya kayang bigyan ng ligaya. At ngayon, gusto mo pang mamatay ang ama mo sa bilangguan? Ang silid na punong-puno ng mga antigong kagamitan at gintong palamuti ay tila unti-unting sumisikip. Tila ang mga pader ay naglalakad palapit upang durugin si Wensleda. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang nakabibinging ugong. Tila ang tibok ng kanyang sariling puso ay nagre-rebelde sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak ng kantsyang sa sahig. Ang tanging nadarama niya ay ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang mga binti, ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, at ang pait na tila namuo sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok-lunok. Ang mukha ni Gabriel ay naglaro sa kanyang isipan. Ang kanyang nangiti noong ikinasal sila, ang mga pangakong sabay nilang bubuuin ng bukas. Lahat ng yon ay naging abo sa isang iglap. Namatay ang kanyang asawa sa bisig ng kanyang matalik na kaibigan, sa isang silid na puno ng dumi at kataksilan. Ang sakit ay hindi isang sigaw. Ito ay isang tahimik na pagguho ng bawat pangarap na itinanim niya sa loob ng 3 taon. "I need you to sign this, Wensleda." Mariing utos ni Doña Amalia habang inilalabas ang isang dokumento. Lalabas sa media na namatay si Gabriel dahil sa heart attack habang natutulog sa tabi mo. Ikaw ang magiging mukha ng isang nagdadalamhating balo. Kung hindi ka papayag, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para mabulok ang tatay mo sa kulungan dahil sa mga utang na hindi niya kailanman mababayaran. Isang pirma lang at mananatiling malinis ang pangalan ng mga Valderrama. Tumingin si Wensleda sa kawalan. Ang mga mararangyang chandelier sa kisame ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kahinaan. Naalala niya ang kanyang ama, si Mang Diosdado, na sa kabila ng pagod ay nakukuha pa ring ngumiti habang dala ang mga lumang dyaryo para sa kanya. Ang kanyang ama, na tanging yaman na lamang niya sa mundong ito, ang kanyang paningin ay lumabo.
dahil sa mga luhang pilit na hindi bumibitiw. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay itinuring niyang tahanan, ay naging isang malaking kulungan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Amalia ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Sa loob-loob niya, may isang katanungang paulit-ulit na humihingi ng kasagutan. Isang tanong na tila sumasabay sa bawat patak ng ulan sa labas ng bintana. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang kasalanang hindi ko naman sinimulan? Ang pag-ibig ba ay sadyang ganito kalupit? Nahihilingin sa iyong isuko ang iyong dangal para lamang sa kaligtasan ng mga taong mahal mo? Tumayo si Wensleda sa gitna ng salas, mag-isa, basag, at tila isang anino na lamang ng babaeng puno ng pag-asa kanina lamang. Ang bawat hinga niya ay isang pakikibaka. Ang bawat tibok ng puso ay isang paalala na sa pamilyang ito, ang katotohanan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang halimuyak ng napakaraming puting bulaklak sa loob ng kapilya ng mansyon ay hindi sapat upang itago ang malansang baho ng kasinungalingang bumabalot sa pamilyang Valderrama. Sa gitna ng marangyang burol ni Gabriel, ang bawat hikbi ng mga bisita ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Wensleda. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang muka ay natatakpan ng isang manipis na belo. Hindi upang itago ang kanyang pighati, kundi upang ikubli ang pamumutla ng kanyang muka sa tindi ng pagkamuhi at takot. Sa bawat taong lumalapit upang makiramay, kailangang yumuko ni Wensleda at tanggapin ang kanilang mga salita ng pang-uunawa. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata ni Doña Amalia na nakaupo sa gitna ng silid na tila isang reyna sa kanyang trono ng pighati, muling bumabalik sa pandinig ni Wensleda ang banta ng matanda. Ang bawat sentimong ginastos ko sa burol na ito, Wensleda, ay isang kadenang nakapulupot sa leeg mo at ng ama mo. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa akin ang katahimikan ng libing na ito. Ang salitang utang na loob ay naging isang laso na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ni Wensleda. Sa kulturang kinalakihan niya, ang utang na loob ay dapat na ipinagpapasalamat. Ngunit sa kamay ni Doña Amalia, ito ay naging isang kasangkapan ng pang-aalipin. Wensleda, anak, kumuha ka nga ng mainit na tubig para sa tsaan ni Helena. Masyadong masama ang pakiramdam niya dahil sa sobrang pag-iyak. Utos ni Doña Amalia sa gitna ng maraming tao. Ang boses ay sadyang pinalakas upang marinig ng lahat. Napatigil si Wensleda. Tumingin siya kay Helena na nakaupo sa tabi ng kanyang biyenan. Ang babaeng naging mitya ng pagkamatay ng kanyang asawa ay naroon. Suot ang isang mamahaling puting bestida na tila ba siya ang bida sa trahedyang ito. Ang bawat patak ng luha ni Helena ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Wensleda. Ngunit wala siyang magawa. Sa ilalim ng mapanuring mata ng mga Valderrama, siya ang asawang may pagkukulang at si Helena ang kaibigang tapat na nag-aalaga sa naulilang ina. Dahan-dahang humakbang si Wensleda patungo sa kusina. Nararamdaman niya ang mga bulungan ng mga tao sa kanyang likuran. Kawawa naman si Doña Amalia. Buti na lang narito si Helena para alagaan siya. Parang walang kwenta ang asawa ni Gabriel, tulala lang sa isang sulok. Ang bawat salita ay tila hapdi ng latigo sa kanyang likuran. Sa loob ng kusina, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Hinawakan ni Wensleda ang takure, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw ng lababo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Wensleda na masayahing nananahi sa tondo. Ang nakikita niya ay isang bilanggo sa loob ng isang palasyong ginto. Don't worry, Wensleda. I'll make sure na hinding-hindi makakalimutan ng mga tao kung sino ang mas nagluksa para kay Gabriel. Isang tinig ang bumali sa katahimikan. Lumingon si Wensleda at nakita si Helena na nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ay wala ng bakas ng luha, kundi puno ng pangungutya.
Ang ganda ng pagkaka-acting mo bilang loyal wife, ha? Pero kahit anong itim ng suot mo, alam nating dalawa na ikaw ang tinalikuran at ako ang pinili hanggang sa huling sandali. Hindi kumibo si Wensleda. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat ugat sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang dumaan ang isang mabilis na kilos. Marahas na itinabig ni Helena ang isang antigong flower vase na nakapatong sa tabi ng pintuan. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tila isang pagsabog ng galit at takot. Ang mga piraso ng vase ay kumalat sa sahig at sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Helena. Muli siyang naging isang biktima, ang kanyang mga kamay ay dinala sa kanyang mukha at ang isang malakas na tili ang lumabas sa kanyang bibig. Wensleda, bakit mo ginawa yon? I was just trying to help you. Sigaw ni Helena na binalot ng pekeng takot. Mabilis na pumasok si Doña Amalia sa kusina. Kasunod ang ilang mga bisita. Ang galit sa mga mata ng matanda ay tila isang apoy na handang tupukin ng lahat. Tumingin ang biyanan sa mga basag na porselana. Pagkatapos ay kay Wensleda na nakatayo pa rin hawak ang takore. Wala ka talagang utang na loob. Pati ang paboritong vase ng anak ko, sisirain mo? Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng puot. Luluhod ka at lilinisin mo ang bawat piraso niyan gamit ang sarili mong mga kamay, Wensleda. Ngayon din, nanigas si Wensleda. Ang pira-pirasong porselana sa sahig ay tila sumisimbolo sa kanyang sariling buhay, durog, kalat at tinatapakan ng mga taong walang puso. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bawat luhang pilit niyang pinipigil. Ang mga dingding ng mansyong Balderrama ay tila mga piping saksi sa bawat pait na kailangang lunukin ni Wensleda. Habang lumilipas ang mga araw, ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay unti-unting nagiging banyaga sa kanyang paningin. Sa bawat gabi na kailangan niyang matulog sa maliit na silid sa likod ng kusina, nararamdaman niya ang lamig ng sahig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Tila ba ipinapaalala nito na sa bahay na ito, wala siyang karapatan sa init ng isang tunay na tahanan. Bakit mo ba iniingatan ang mga gamit na hindi naman na sayo? Itapon mo na ang mga basurang yan, Wensleda. Wala nang puwang ang mga alaala ng isang talunan dito. Ang tinig ni Helena ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto ni Gabriel, hawak-hawak ang isang bote ng pabango na madalas gamitin ni Wensleda noon. Sa isang mapanghamong kilos, dahan-dahang pinindot ni Helena ang sprayer at ang bango ng jasmine, ang paboritong halimuyak ni Wensleda, ay kumalat sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bango ay naging tila amoy ng pagtataksil. Dahan-dahang itinigil ni Wensleda ang pagpunas sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay masakit na dahil sa matagal na pagluhod, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay higit na matindi. Pinanood niya si Helena habang binubuksan nito ang kabinet ng mga alahas. Isa-isang isinuot ni Helena ang mga hikaw at kwintas na ibinigay ni Gabriel kay Wensleda noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Ang bawat kumikinang na hiyas ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinamigay na ba ni Mami Amalia ang mga ito sa iyo, Helena? Mahinang tanong ni Wensleda. Ang boses ay pilit na pinapatatag sa kabila ng panginginig ng kanyang dibdib. Hindi na kailangang ipamigay, Wensleda. Ang lahat ng pag-aari ni Gabriel ay sa akin na ngayon dahil ako ang mas nagpahalaga sa kanya. Sagot ni Helena, sabay tingin sa salamin na may ngising tagumpay. You are just a shadow here, isang aninong naglilinis ng dumi na iniwan namin. Sa kabilang dako ng mansyon, ang katahimikan ni Doña Amalia ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang lamesa, pinapanood ang bawat kilos ni Wensleda
na parang isang ibon na pinaglalaruan ng biktima nito bago tuluyang sakalin. Walang salita, walang kibo, ngunit ang bawat tingin ng matanda ay tila nagsasabing, "Magdusa ka." Pumunta si Wensleda sa bodega upang ayusin ang mga lumang gamit ni Gabriel na ipinatatapon ni Doña Amalia. Ang alikabok ay dumidikit sa kanyang pawisang balat at ang bawat hinga niya ay mabigat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang jacket, nadama niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng isang itim na blazer. Ang blazer na suot ni Gabriel noong 1 taon sa kanilang anibersaryo. Ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat ng kanyang pagdududa. Dahan-dahang ipinasok ni Wensleda ang kanyang kamay sa bulsa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila nagbabanta ng isang masamang balita. Nang ilabas niya ang kanyang kamay, isang piraso ng gintong hikaw ang nakapatong sa kanyang palad. Isang hikaw na may disenyong tila dahon, ang kapares ng hikaw na kasalukuyang suot ni Helena sa loob ng mansyon. Naramdaman ni Wensleda ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hikaw na ito ay hindi bago. Ang mantsa ng alikabok at ang pagkakaluma nito sa loob ng bulsa ay nagpapatunay ng isang masakit na katotohanan. Ang pagtataksil ni Gabriel at Helena ay hindi isang aksidente ng isang gabi. Ito ay isang mahaba, madilim, at planadong kasinungalingan na nagaganap na sa ilalim ng kanyang sariling ilong sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat alaala ng kanilang masayang pagsasama noong nakaraang taon ay tila mga piraso ng salamin na bumaon sa kanyang isipan. Ang bawat haplos ni Gabriel, ang bawat mahal kita, lahat ng iyon ay may kasamang amoy ng ibang babae. Ang pader ng bodegang iyon ay tila unti-unting gumuguho sa paligid niya. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, tiningnan ni Wensleda ang kanyang mga kamay. Marumi, may mga kalyo mula sa trabaho, at ngayon ay may hawak na ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak. Ang isang tahimik na tanong ay umaling-awngaw sa kanyang gunita, tila isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ako magiging banyaga sa sarili kong tahanan? At hanggang kailan ako magbubulag-bulagan sa harap ng katotohanang matagal na akong pinatay ng mga taong pinagkatiwalaan ko? Ame. Ang bawat pahina ng aklat ay puno ng kaalaman, ngunit sa loob ng mansyong Valderrama, ang tanging alam ni Wensleda ay ang pait ng panlilinlang. Sa bawat haplos niya ng basahan sa mga estante ng silid-aklatan, tila binubura rin niya ang sarili niyang halaga. Ang silid na ito ay puno ng mga kasaysayan ng tagumpay. Ngunit para kay Wensleda, ito ay isang piping saksi sa mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga gintong pabalat ng mga libro. Habang maingat niyang inaayos ang mga dokumento sa ilalim ng lamesa ni Doña Amalia, napansin niya ang isang itim na folder na bahagyang nakasingit sa likod ng isang makapal na diksyonaryo. Ang kanyang puso ay biglang kumitig ng mabilis, isang babala na tila nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa. Sa loob ng mansyong ito, ang bawat lihim ay may katapat na panganib, ngunit ang uhaw niya sa katotohanan ay mas matindi kaysa sa takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang binuksan ni Wensleda ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Hindi ito mga dokumento ng negosyo, kundi mga sulat kamay na kasunduan at mga resibo ng pagkatalo sa sugal. Ang pangalan ni Gabriel ay paulit-ulit na nakasulat doon, kasunod ang mga halagang aabot sa milyon-milyong piso. Ngunit ang mas nakakapanghina ng tuhod ay ang pirma sa ibaba ng bawat papel. Ang pirma ni Doña Amalia bilang tinitiyak na mababayaran ang bawat utang. Naramdaman ni Wensleda ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang asawang akala niya ay namatay dahil sa bugso ng damdamin ay isa palang lalaking baon sa utang at bisyo. At ang biyenang naninisi sa kanya, ang matandang nagpapakita ng kalinisan, ay ang mismong nagpapakain sa kadiliman ng sarili nitong anak. Ang bawat sentimo ng utang na loob na isinusumbat sa kanya
ay tila mga barya ng pagkakasala na ginamit ni Amalia upang takpan ang baho ng kanilang pamilya. Habang binabasa ang isa pang lihim na kasunduan, napansin niya ang petsa. 1 linggo bago mamatay si Gabriel, may nakasulat na banta mula sa isang hindi kilalang tao. Kapag hindi mo ito binayaran sa takdang panahon, hindi lang pangalan mo ang mabubura. Nanlamig ang mga daliri ni Wensleda. Ang kamatayan ba ni Gabriel ay sadyang aksidente o isang paraan upang matakasan ang isang mas malaking gulo? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, ang katahimikan ng silid ay biglang nabali ng isang pamilyar na halimuyak. Ang amoy ng mamahaling pabango na tila laso na humahalo sa hangin. Nadama ni Wensleda ang isang mabigat na presensya sa kanyang likuran, isang aninong dahan-dahang lumalamon sa liwanag na nagmumula sa bintana. May mga bagay na sadyang nakatago dahil hindi kayang dalhin ng iyong mahinang isipan ang bigat ng katotohanan, Wensleda. Ang boses ni Doña Amalia ay malamig pa sa yelo, tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi man lumingon si Wensleda, alam niyang nakatayo ang matanda sa mismong likuran niya. Ang mga mata ay tila mga patalim na nakabaon na sa kanyang balikat. Ang folder sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Sa tingin mo ba, ang pag-alam sa mga lihim na yan ay magliligtas sa'yo? O mas lalo lang nitong bibilisan ang paghantong mo sa dulo ng iyong hininga? Naririnig ni Wensleda ang marahang paghakbang ni Doña Amalia papalapit. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa sahig ay tila isang bilang ng natitirang sandali para sa kanya. Ang hangin sa silid-aklatan ay tila biglang naubos, at ang bawat salitang nabasa niya sa mga papel ay tila naging mga multong bumabalot sa kanyang leeg. Ang alingasaw ng usok at ingay ng mga tricycle sa tondo ay tila isang awit ng kalayaan sa pandinig ni Wensleda. Malayo sa malamig at mapanghusgang hangin ng mansyong Valderrama, ang bawat hakbang niya sa makipot na eskinita ay tila pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Dito, hindi siya ang salot na balo. Dito, siya ay si Wens, ang anak na mapagmahal, ang batang nangarap sa gitna ng hirap. Natagpuan niya ang kanyang ama, si Mang Diosdado, sa kanto ng riles, nakaupo sa isang lumang bangko habang nag-aayos ng mga tumpok ng dyaryo. Ang init ng araw ay gumuguhit sa kanyang kulubot na balat, at ang kanyang mga kamay na may mga mantsa ng tinta ay tila mga mapa ng pagtitiis. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang pagod sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang nangiting tila haplos ng amihan sa pusong naglalaboy. Anak, bakit ka napadalaw? Hindi ba't mahigpit ang iyong biyenan? Mahinang tanong ni Mang Diosdado habang maingat na itinatabi ang kanyang mga paninda. Hindi nakasagot si Wensleda. Sa halip niyakap niya ang ama ng mahigpit. Ibinaon ang mukha sa balikat nitong amoy araw at pawis. Doon, sa bisig ng tanging lalaking hindi siya kailanman sinaktan, hinayaan niyang pumatak ang mga luhang matagal na niyang ikinukubli. Ang bawat hikbi niya ay tila pagsusumbong sa universo tungkol sa pait na dinaranas niya sa ilalim ng bubong ng mga Valderrama. Pumasok sila sa kanilang maliit na barong-barong. Ang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay lumana, ngunit ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Inihain ni Mang Diosdado ang kanilang pananghalian, isang platito ng bagoong at mainit na kanin na may kaunting saging. Napakasimple. Ngunit para kay Wensleda, ito ang pinakamasarap na piging na natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Magtiis ka muna, Wensleda. Alam kong mabigat ang dala mo, pero ang Diyos ay hindi natutulog. Bulong ni Mang Diosdado habang hinahaplos ang buhok ng anak. May isang kislap sa mga mata ng matanda. Isang talas na hindi mo aasahan sa isang hamak na tindero ng dyaryo. Tila ba may binibilang siyang mga sandali na tanging siya lang ang nakakaalam. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagsasalo ay biglang nabasag ng isang marangyang tunog.
Ang malakas at mapagmataas na ugong ng isang makina ng sasakyan ay huminto sa tapat ng kanilang dampa. Tila isang itim na kabaong na dinala ng tadhana sa gitna ng putikan. Ang bawat kapitbahay ay naglabasan. Ang mga bata ay napahinto sa paglalaro. Habang bumaba mula sa makintab na sasakyan, ang isang babaeng tila hindi nabibilang sa mundong iyon. Si Doña Amalia. Nakasuot siya ng itim na sutla. Ang kanyang mukha ay natatatakpan ng isang mamahaling sunglasses at may hawak na panyo na nakatakip sa kanyang ilong. Tila ba ang amoy ng tondo ay isang nakamamatay na lason. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay puno ng pandidiri. Sabi ko na nga ba, dito lang kita matatagpuan, Wensleda. Sa gitna ng basura at dumi kung saan ka talaga nanggaling. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw, puno ng pang-aaglahi. Hindi ka na nahiya sa mga tao. Ang isang balderrama, nakikipagsalo sa isang tinderong dukha sa gilid ng rails. Marahas na kinuha ni Doña Amalia ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at walang pakundangang isinalaysay ito sa harap ni Mang Diosdado, dahilan upang magliparan ng ilang piraso ng papel sa maruming sahig. Ito ang bayad sa pananatili ng anak mo sa bahay ko. Kunin mo yan at huwag mo na siyang tatawagan o lalapitan muli. Huwag mong dungisan ang pangalan namin ng iyong pagiging hampas lupa. Tumayo si Wensleda. Ang kanyang puso ay nagniningas sa galit na hindi niya kailanman naramdaman. Tumingin siya sa kanyang ama, inaasahang makikita ang takot o hiya sa mukha nito. Ngunit sa halip, nakita niya si Mang Diosdado na dahan-dahang tumayo, hindi upang kunin ang pera, kundi upang titigan si Doña Amalia ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang matandang kuba. Ito ay tindig ng isang taong may hawak ng hustisya. Ang pera niyo, Doña Amalia, ay kasing dumi ng inyong budhi. Mahinahong sabi ni Mang Diosdado, ngunit ang bawat salita ay tila isang kulog sa pandinig ng lahat. Darating ang araw, ang mga perang ito ang magiging pako sa inyong sariling kabaong. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malaking ballroom ng mansyon ay tila mga nanunuya na mata na nakatingin kay Wensleda. Sa gabing ito, ang pamilyang Balderrama ay muling nagpapakitang gilas sa kanilang mga piling panauhin. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan upang ipakita na sa kabila ng pagpanaw ni Gabriel, ang kanilang kislap ay hindi nagmaliw. Ngunit sa likod ng marangyang tugtugin ng biolin at amoy ng mamahaling alak, may isang masakit na dula na unti-unting itinatanghal. Wensleda, ayusin mo ang laylayan ng aking damit. Huwag mong hahayaan na may makitang gusot ang mga bisita. Utos ni Helena habang nakaharap sa salamin. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na tila siya na ang tunay na may-ari ng bahay. Napilitang lumuhod si Wensleda sa malamig na sahig. Sa harap niya, nakatayo si Helena na suot ang isang kulay ubeng gown na gawa sa seda. Ang mismong damit na maingat na itinahi at itinago ni Wensleda para sa susunod sana nilang anibersaryo ni Gabriel. Ang bawat haplos ni Wensleda sa tela ay tila pagsunog sa kanyang sariling mga alaala. Ang damit na simbolo sana ng kanyang pag-asa ay suot na ngayon ng babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Bagay ba sa akin, Wens? Parang mas kuminang ang kulay nito ngayong ako na ang may suot. Di ba? Pang-uuyam ni Helena habang tinitingnan ang kanyang refleksyon. Huwag kang malungkot. At least, nakikita mo ang iyong pinaghirapan na isinusuot ng isang taong tunay na pinapahalagahan ng pamilyang ito. Walang imik na nagpatuloy si Wensleda sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sahig. Iniingatan na huwag pumatak ang kanyang mga luha sa mamahaling tela dahil alam niyang magiging dahilan lamang ito ng panibagong parusa. Nadarama niya ang pait na tila bumabara sa kanyang lalamunan, isang pait na mas matindi pa sa anumang gamot. Nang magsimula ang programa,
Hindi pinahintulutan si Wensleda na umupo sa lamesa ng pamilya. Sa halip, binigyan siya ng isang puting apron at inutusang tumulong sa mga tagapagsilbi. Sa bawat basong iniaabot niya sa mga bisita, naririnig niya ang mga mapanirang bulungan. Iyan ba ang asawa ni Gabriel? Akala ko ba may sakit siya? Bakit mukhang katulong na lang siya ngayon? Tumayo si Doña Amalia sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila nagpapahayag ng kanyang hindi matitinag na katayuan. Tumingin siya sa mga panauhin at ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, sa gabing ito, nais kong magpasalamat sa inyong pagmamahal sa aking pamilya. Simula ni Doña Amalia, ang boses ay tila isang malambot na seda na nagtatago ng mga tinik. Dahil sa mga nagdaang trahedya, napagtanto ko kung sino ang tunay na tapat at nagmamalasakit. Kaya naman, sa harap ninyong lahat, nais kong formal na ipahayag ang isang mahalagang desisyon. Inanyayahan ni Doña Amalia si Helena na lumapit sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kamay ng dalaga, tila isang reynang nagpapakilala sa kanyang tagapagman. Mula sa araw na ito, itinituring ko na si Helena bilang sarili kong anak. Siya ang naging sandigan ko sa aking pighati, ang tanging nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Pahayag ni Amalia habang nakatingin ng diretso kay Wensleda na nakatayo sa isang madilim na sulok. At bilang tanda ng aking tiwala, ibinibigay ko sa kanya ang tungkuling pangalagaan ang ating mga yaman. Inilabas ni Doña Amalia ang isang susing ginto, isang susing may mga ukit na sumisimbolo sa kasaysayan ng mga Valderrama, ang susi sa family vault, kung saan nakatago ang lahat ng titulo, alahas, at mga lihim ng pamilya. Sa bawat marahang tunog ng bakal na nagtatamaan, habang inilalagay ito ni Amalia sa palad ni Helena, nararamdaman ni Wensleda na tila isa-isang pinapatay ang kanyang mga karapatan. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakabibinging kulog sa pandinig ni Wensleda. Pinanood niya si Helena na dahan-dahang isinasara ang kanyang mga daliri sa gintong susi. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tagumpay at kasakiman. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang yaman ng mga Valderrama ang naisuko. Isinuko na rin ni Amalia ang huling bakas ng paggalang sa alaala ng kasal ni Wensleda at Gabriel. Tumalikod si Wensleda at dahan-dahang lumabas patungo sa balkonahe. Ang bawat hakbang niya ay mabigat na, tila may nakakabit na mga kadena. Tumingin siya sa madilim na kalangitan at sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang isang katanungang tila walang kasagutan. Hanggang kailan ako magiging isang anino sa sarili kong buhay at kailan ko mababawi ang susing magpapalaya sa akin mula sa impyernong ito. Ang bawat patak ng pawis sa gitna ng matinding sikat ng araw sa Maynila ay tila mga butil ng aserong tumatama sa balat. Ngunit para kay Mang Diosdado, ang init ay walang katumbas kumpara sa pananabik niyang makita ang kanyang anak. Bit-bit ang isang plastik na supot na naglalaman ng 2 balot ng kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging. Tumayo siya sa tapat ng naglalakihang bakal na pintuan ng mansyong Valderrama. Ang kanyang lumang suot ay basang-basa at ang kanyang mga tsinelas ay pudpud na sa layo ng kanyang nilakad mula sa istasyon ng dyaryo. Security! Ano ba ang ginagawa ng maruming matandang yan sa tapat ng gate natin? Nakakadiri. Baka kung anong sakit ang dalhin niyan dito. Ang boses ni Helena ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe, puno ng pandidiri habang nakatingin sa ibaba. Sa tabi niya, si Doña Amalia ay humigpit ang hawak sa kanyang baso ng tsaa. Paalisin niyo yan. Hindi pwede ang mga hampas lupa sa harap ng aking pamamahay. It ruins the reputation of this neighborhood. Mabilis na lumabas ang 2 gwardiya. Hindi man lamang pinakinggan ang pakiusap ng matanda. Marahas nilang itinulak si Mang Diosdado. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng matanda sa semento ay narinig hanggang sa loob ng kusina
kung saan kasalukuyang naglilinis si Wensleda. Sa pagkagulat, nabitawan ni Wensleda ang hawak niyang basahan at mabilis na tumakbo palabas. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Tatay, Diyos ko, tatay, tili ni Wensleda habang patakbong lumalapit sa gate. Nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay, ang supot ng pagkain ay pumutok at ang kanin ay kumalat sa maruming kalsada. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Dahan-dahang lumakad palabas si Doña Amalia. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan sa bawat hakbang. Huminto ang matanda sa tapat ni Mang Diosdado. Sinasabi ko na nga ba? Ang basura ay laging babalik sa basurahan, sabi ni Amalia, at walang awa niyang itinapak ang kanyang matulis na takong sa likod ng palad ni Mang Diosdado, ang kamay na ginagamit ng matanda sa pagtitupi ng mga dyaryo para mapagtapos ang anak. Dinig na dinig ni Wensleda ang mahinang ungol ng sakit mula sa kanyang ama. Ang mga daliri ni Mang Diosdado ay tila nadurog sa ilalim ng bigat at puot ng matanda. Kinuha rin ni Amalia ang mga dyaryong dala ng matanda at isa-isa itong pinunit. Ang bawat tunog ng napupunit na papel ay tila pagpunit din sa kaluluwa ni Wensleda. "Huwag po! Maawa kayo sa tatay ko!" Pagmamakaawa ni Wensleda habang pilit na inilalayo ang paa ng biyenan. Nakatanggap siya ng isang marahas na tulak mula sa gwardiya. Dahilan upang bumagsak din siya sa tabi ng kanyang ama. Niyakap ni Wensleda ang kanyang ama, pilit na ginagamit ang sariling katawan upang maging panangga sa anumang pananakit. Ang dugo mula sa kamay ni Mang Diosdado ay humalo sa alikabok ng kalsada, isang kulay na kailanman ay hindi malilimutan ni Wensleda. "Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga pulis at ipakulong ang matandang ito dahil sa trespassing." Huling sigaw ni Amalia bago tumalikod at pumasok sa loob, kasunod si Helena na may ngising tagumpay. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nakatutunaw na araw, dahan-dahang itinaas ni Mang Diosdado ang kanyang ulo. Inaasahan ni Wensleda na makakakita siya ng luha o takot sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit sa halip, ang nakita niya ay isang kakaibang liwanag, isang talas na tila nagmumula sa isang hiling ng katarungan na matagal nang nakabinbin. Hinawakan ni Mang Diosdado ang kamay ng kanyang anak. Sa kabila ng sakit, ang kanyang boses ay naging matatag at malamig, tila isang hukom na naglalabas ng huling hatol. "Huwag kang umiyak, Wensleda," bulong ng matanda. Ang kanyang tingin ay nakapako sa naglalakihang pinto ng mansyon na dahan-dahang sumasara. Ang bawat patak ng dugo sa sementong ito ay bibilangin ng langit. "Malapit na, anak." Ang oras nila ay unti-unti nang nauubos. Napatigil si Wensleda. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang lihim na pangako na hindi niya lubos na maunawaan. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Wensleda ay napalitan ng isang kakaibang init. Hindi na ito ang init ng araw, kundi ang simula ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungang ginawa sa kanila. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig na may bahid ng dugo ng kanyang ama ay tila isang sumpa na itinatanim ni Wensleda sa kanyang puso. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha na dating malayang dumadaloy ay tila natuyo na sa init ng galit na naglalumiyab sa kanyang dibdib. Sa bawat paglubog ng kanyang mga kamay, sa timba ng tubig na unti-unting nagiging kulay rosas, nadarama niya ang pagbabago ng kanyang buong pagkatao. Ang Wensleda na sunod-sunuran ay namatay na sa kalsada, kasabay ng pagbagsak ng kanyang ama. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang buhay na apoy na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang tumupok. Dahan-dahang tumayo si Wensleda at naglakad patungo sa silid tanggapan ni Doña Amalia. Inayos niya ang kanyang buhok
at pinunasan ng anumang bakas ng dumi sa kanyang mukha. Kailangan niyang maging isang mahusay na artista. Kailangan niyang isuot muli ang maskara ng isang talunang manugang upang makalapit sa kuta ng kaaway. Kumatok siya ng mahina, isang tunog na tila nagmamakaawa. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Doña Amalia na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, tila walang nangyaring karahasan kanina lamang. "Mami, patawarin niyo po ako," simula ni Wensleda. Ang kanyang boses ay pilit na pinapaos at pinapanginig. "Tama po kayo. Isang malaking pagkakamali na dinala ko ang tatay ko rito. Gagawin ko po ang lahat. Magsisilbi po ako ng mas maigi. Huwag niyo lang po kaming itaboy ng tuluyan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Amalia. "Mabuti at natauhan ka na, Wensleda. Akala ko ay kailangan ko pang gumamit ng mas masakit na paraan para maturuan ka ng leksyon. Sige, pumasok ka at linisin mo ang bawat sulok ng opisina ko. Siguraduhin mong walang kahit isang butil ng alikabok ang maiiwan." Ito ang pagkakataong hinihintay ni Wensleda. Habang maingat siyang nagpupunas ng mga kagamitan, ang kanyang mga mata ay tila mga agila na nagmamasid sa bawat sulok. Sa ilalim ng isang dekorasyong gawa sa kristal, maingat niyang inilagay ang isang maliit na recording device na matagal na niyang itinatago. Isang kagamitang hindi aakalain ng sinuman na pag-aari ng isang hamak na tulad niya. Lumabas si Wensleda at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Sa kabilang silid, hawak ang kanyang telepono na nakakonekta sa device. Ang kanyang hininga ay pigil. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta. Maya-maya pa, narinig niya ang pagpasok ni Helena sa silid ni Amalia. "Mami, sigurado ba kayong sapat na ang nakuha nating ebidensya para makuha ang insurance ni Gabriel?" Ang tinig ni Helena ay puno ng kasabikan. "Huwag kang mainip, Helena," sagot ni Amalia, at narinig ni Wensleda ang kalansing ng baso ng alak. Ang mahalaga ay walang nakakaalam na hinayaan ko siyang mamatay sa hotel na yon. Nakita ko siya, Helena. Nakita ko si Gabriel na naghihingalo dahil sa sobrang droga, pero hindi ako tumawag ng ambulansya. Mas mapapakinabangan natin ang pera ng insurance kaysa sa isang anak na walang ginawa kundi ubusin ang yaman ng pamilya. Naramdaman ni Wensleda ang biglang panlalamig ng kanyang katawan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang mga impormasyong kanyang narinig. Hindi lamang pala mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Gabriel ang matagal na itinago. May mga desisyon, lihim, at katotohanang sadyang hindi ipinaalam sa mga taong dapat sana ay nakakaalam. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat ng alaala niya tungkol kay Amalia. Ang mga luhang nakita niya noon, ang mga pananalitang puno ng pagdadalamhati, at ang mga pagkakataong tila nagpakita ito ng pagmamahal kay Gabriel ay nabalot ngayon ng mabibigat na tanong at pagdududa. Napahawak si Wensleda sa gilid ng mesa upang hindi mawalan ng balanse. Habang mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa mga nangyari, mas lalo niyang nararamdaman na may mas malaking katotohanang naghihintay na mabunyag. "At ang babaeng yon, si Wensleda?" tanong ni Helena. Agad na napatuon ang pansin ni Wensleda sa usapan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay malapit na niyang marinig ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Mga sagot na maaaring tuluyang magbago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hayaan mo siyang maging alipin natin hanggang sa makuha natin ang huling piraso ng dokumento na kailangan. Pagkatapos noon, itatapon natin siya sa kalsada na parang basurang hindi na kailangan. Tawa ni Amalia, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Niyakap ni Wensleda ang kanyang sarili, pinipigilan ng isang malakas na sigaw ng galit. Ang bawat salitang narinig niya
ay tila mga pako na bumaon sa kanyang alaala. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng awa para sa pamilyang Balderrama ay tuluyan ng naglaho. Tumingin siya sa kanyang telepono kung saan ligtas na nakaimbak ang bawat salita ng pag-amin ni Amalia. Dahan-dahanan siyang lumabas mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mga mamahaling hiyas. Ang bawat hinala ay tila isang maliit na bitak sa isang pader na unti-unting nagpapahina sa buong istruktura. Sa loob ng mansyong Balderrama, ang katahimikan ay hindi na tanda ng kapayapaan, kundi isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pagitan ni Doña Amalia at Helena. Alam ni Wensleda na ang pinakamabisang paraan upang pabagsakin ang isang kaharian ay hindi ang pag-atake mula sa labas, kundi ang pagpapakalat ng binhi ng pag-aalinlangan sa loob nito. Sigurado ka ba na ito ang tamang gamot na ibinigay ng Dr. Wensleda? Bakit tila iba ang lasa nito nitong mga nagdaang araw? Ang tanong ni Doña Amalia habang nakatingin sa puting tableta sa kanyang palad. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya at pag-aalala. Opo, Mami. Iyan po ang iniabot sa akin ni Helena kanina. Sabi niya ay, iyan daw po ang bagong supplement na kailangan nyo para sa inyong puso. Mahinahong sagot ni Wensleda habang maingat na inilalagay ang baso ng tubig sa tabi ng matanda. Sa katotohanan, pinalitan ni Wensleda ang mga gamit na pampakalma ni Amalia ng mga simpleng bitamina na wala namang epekto. Ngunit sa isipan ng isang matandang puno ng kasalanan at takot, ang anumang pagbabago sa nararamdaman ay tila isang banta ng kamatayan. Pinanood ni Wensleda ang paglunok ni Amalia. Ang bawat galaw ng lalamunan nito ay tila isang hakbang papalapit sa bitag na kanyang inihanda. Sa kabilang dako, siniguro ni Wensleda na makita ni Helena ang pagbabago ng ugali ni Amalia. Isang gabi, sadyang iniwan ni Wensleda na bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Amalia habang nag-aayos ang matanda ng kanyang mga papeles sa insurance. Helena, bakit ka ba paligid-ligid sa pinto ko? May balak ka bang nakawin ang mga dokumentong ito? Ang boses ni Amalia ay umaling-awngaw sa pasilyo, puno ng puot at paranoia. Mami, ano pong sinasabi niyo? Gusto ko lang po kayong dalhan ng prutas. Sagot ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat at unti-unting pagkagalit. Huwag mo akong maloko-loko. Alam kong naiinip ka na. Alam kong gusto mo nang makuha ang parte mo sa pera ni Gabriel, kaya pati ang gamot ko ay pinapakialaman mo. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig. Tila ba itinabig ni Amalia ang anumang pagkaing dala ni Helena. Nakatayo si Wensleda sa anino ng pasilyo. Pinapanood ang bawat eksena. Nakita niya ang paglabas ni Helena mula sa kwarto. Ang mukha nito ay namumula sa hiyang nadarama sa harap ng mga katulong. Ang pagkakaisa ng dalawang halimaw ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang madilim na agawan sa kapangyarihan at yaman. Hindi ka makakatakas sa akin, matandang madamot. Bulong ni Helena sa kanyang sarili habang naglalakad palayo. Hindi napapansin ang presensya ni Wensleda sa dilim. Kung ayaw mong ibigay ang sa akin, kukunin ko ito sa paraang hindi mo inaasahan. Napangiti si Wensleda ng bahagya. Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang apoy ng pagkakasundo ni na Amalia at Helena ay unti-unti nang nagiging abo. Habang ang bawat isa sa kanila ay naghihinala sa isa't isa, ang bawat kilos nila ay nagiging padalos-dalos at puno ng pagkakamali. Tumingin si Wensleda sa bintana, kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Ang gabi ay mahaba pa, ngunit nararamdaman niya ang malamig na simoy ng katarungan na dahan-dahang lumalapit. Ang bawat lason na itinanim niya ay nagsisimula ng kumalat, at ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay ang maghintay sa sandaling ang mga Balderrama mismo ang susunog
sa sarili nilang masyon. Ang bawat tibok ng puso ni Wensleda ay tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng madilim na opisina ni Doña Amalia. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang tabing na nagkukubli sa kanyang mga kilos, ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat hininga niya ay tila isang sigaw ng pagtataksil. Hawak niya ang isang maliit na USB drive na nakabalat sa anyo ng isang simpleng lipstick. Isang kagamitang ibinigay sa kanya sa lihim na pakikipagtagpo sa isang taong hindi niya inaakalang magiging kakampi niya. Kailangang makuha ang lahat ng ito para sa katarungan, para kay tatay. Bulong ni Wensleda sa kanyang isipan habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagpindot sa computer ni Amalia. Ang marahang pag-ugong ng computer ay tila isang nakabibingingay sa kanyang pandinig. Sa screen, isa-isang lumabas ang mga folder na naglalaman ng mga lihim na transaksyon, mga bank transfer, patungo sa mga dummy account, mga pekeng resibo ng donasyon, at ang pinakaimportanteng dokumento, ang ulat ng insurance ni Gabriela, na may mga pirma ng mga saksi na hindi kailanman nakita ni Wensleda. Dahan-dahang gumapang ang asul na bar sa screen, nagpapahiwatig ng pagkopya ng mga file. Bawat porsyento ay tila isang taon ng pagtitiis na dahan-dahang natatapos. Habang naghihintay, naramdaman ni Wensleda ang lamig ng aircon na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ngunit ang pawis sa kanyang noo ay patuloy na dumadaloy. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kaba. Biglang, isang tunog ang bumasag sa ritmo ng ulan. Ang kalansing ng mga susi sa pasilyo. Nanigas ang buong katawan ni Wensleda. Ang tunog ng mga sapatos ni Doña Amalia, ang bawat marahas at mabilis na hakbang nito sa marmol na sahig, ay tila isang hatol na papalapit. Walang oras upang patayin ang computer. Walang oras upang tumakas sa pinto. Sa isang desperadong kilos, mabilis na hinugot ni Wensleda ang USB drive at mabilis na gumapang sa ilalim ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinigil ang kanyang hininga hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa ilalim ng lamesa ay tila naging amoy ng kanyang sariling libingan. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng opisina, tila isang talim na humahati sa dilim. Pumasok si Doña Amalia, ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na lumulutang sa silid. Narinig ni Wensleda ang marahang pag-atras ng upuan, ang mismong upuan, sa ibabaw ng kanyang ulo. Saan ko ba nailagay ang folder na yon? Helena, halika rito! Sigaw ni Amalia, ang boses ay puno ng iritasyon. Nakita ni Wensleda ang dulo ng mga mamahaling sapatos ni Amalia. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mga kamay na nakasayad sa sahig. Nadarama niya ang bawat paggalaw ng matanda sa itaas, ang bawat pagbukas ng mga drawer na tila mga kulog sa kanyang itaas. Sa ilalim ng lamesa, ang isang maliit na gagamba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang braso, ngunit hindi siya nangahas na gumalaw. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa tindi ng tensyon. Nandito lang yun kanina. Bakit bukas ang computer? Ang boses ni Amalia ay biglang naging mahinahon, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Wensleda ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang tunog ng pagtipa sa keyboard ay umalingaw-ngaw sa silid. Alam niyang sa isang maling galaw, sa isang maling hininga, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila bumibilang sa natitirang mga sandali ng kanyang kaligtasan. Dahan-dahang yumuko si Doña Amalia, tila may hinahanap sa ilalim ng lamesa. Ang anino ng matanda ay unti-unting lumalapit sa pinagtataguan ni Wensleda. Sa kailaliman ng lamesang yon, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap para kay Wensleda. Ang anino ni Doña Amalia
ay dahan-dahang gumagapang sa sahig, papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ngunit bago pa man tuluyang yumuko ang matanda, ang biglang pagtunog ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay tila isang himala na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Marahas na napaayos ng tayo si Amalia upang sagutin ang tawag. Ano? Siguraduhin ninyong maayos ang lahat para sa charity gala bukas. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad habang dahan-dahan itong naglalakad palabas ng silid, abala sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Nang marinig ni Wensleda ang paglapat ng pinto, tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga binti ay nangangatog pa rin. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang mailabas ang impormasyong nasa USB bago pa man magbago ang ihip ng tadhana. Kinabukasan, sa gitna ng abalang paghahanda para sa engranding gabi ng mga Valderrama, humingi ng pahintulot si Wensleda na pumunta sa palengke upang bumili ng mga karagdagang sinulid. Ngunit sa likod ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng makapal na usok ng mga insenso at bulong ng mga deboto, isang lalaking nakabarong ang naghihintay sa kanya. Hindi ito isang mangingibig, kundi isang tauhan ng kanyang ama na matagal nang nagmamasid sa dilim. Ibigay mo na ang kailangan, Wensleda. Malapit na ang takdang panahon, mahinahong sabi ng lalaki habang tinatanggap ang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng isang panyo. Hindi na malaya ni Wensleda na sa hindi kalayuan, sa loob ng isang sasakyang may madilim na salamin, ay may mga matang matalas na nagmamasid. Si Helena, na sadyang sumunod dahil sa lumalalim na hinala, ay mabilis na kinuha ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ang lihim na pagkikita. Ang isang malupit na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, mayroon na siyang sandata upang tuluyang ilibing si Wensleda. Pagbalik sa mansyon, muling isinuot ni Wensleda ang kanyang maskara ng pagiging sunod-sunuran. Inilaan niya ang buong hapon sa pagtatapos ng isang napakagandang kanchuangko na gawa sa pinong seda para kay Doña Amalia. Ang bawat tusok ng karayom ay may kasamang dalangin at isang lihim na layunin. Sa loob ng laylayan ng kanchuang, maingat niyang itinahi ang isang maliit na microchip, isang teknolohiyang magsisilbing susi sa pagbubukas ng katotohanan sa harap ng maraming tao. Wensleda, mukhang napapadalas ang paglabas mo para lang sa sinulid Ang tinig ni Helena ay biglang umalingaw-ngaw sa pintuan ng silid panahi. Napatigil si Wensleda, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang ginagawa. Kailangan lang pong masiguro na tama ang kulay para sa damit ni Mami. Dahan-dahang lumapit si Helena, ang bawat hakbang nito ay tila isang babala. Sino ang lalaking kinikita mo sa Quiapo? Nakahanap ka na ba agad ng kapalit ni Gabriel habang suot mo pa ang itim na damit ng pagluluksa? You are such a flirt, Wensleda. Akala ko ba ay tapat ka? Pero isa ka rin palang mapagpanggap. Hinarap ni Wensleda si Helena. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang pag-iisip ng masama sa kapwa ay refleksyon lamang ng sarili mong budhi, Helena. Kung mayroon mang mapagpanggap sa bahay na ito, alam nating dalawa kung sino yon. Isang malakas na sampal ang itinigil ng hangin nang mabilis na hawakan ni Helena ang braso ni Wensleda. Huwag mo akong susubukan. Bukas sa gala, sisiguraduhin kong malalaman ni Mami ang lahat. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din, ikaw at ang matanda mong ama ay mabubulok sa kalsada kung saan kayo nararapat. Nanatiling tahimik si Wensleda habang pinapanood ang pag-alis ni Helena na puno ng puot. Tumingin siya muli sa kanchuang na hawak niya. Ang bawat hibla nito ay nakahanda na para sa bukas. Ang laban ay hindi na matatakasan at ang gabi ng charity gala ay hindi lamang magiging gabi ng pagbibigay, kundi gabi ng paniningil. Ang bawat liwanag mula sa mga kristal na chandelier sa ballroom ng Manila Hotel
ay tila mga bituing nagnanais na sumaksi sa isang gabi ng pagbabago. Ang amoy ng mga mamahaling pabango, ang kalansing ng mga kubyertos na pilak, at ang mahinang himig ng isang orkestra ay bumuo sa isang atmosfera ng kapangyarihan at karangyaan. Dito, sa gabing ito ng charity gala, ang mga Valderrama ang sentro ng atensyon, ang mga Diyos at Diyosa ng mataas na lipunan na tila hindi kayang abutin ng anumang dumi ng lupa. Nakatayo si Wensleda sa gilid ng entablado, nakasuot ng isang simpleng uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dating pag-aalinlangan ng isang taong laging nasa anino. Sa gabing iyon, taglay niya ang katahimikan ng isang taong alam ang katotohanang matagal nang nakatago. Tahimik niyang pinanood si Doña Amalia na dahan-dahang umakyat sa podium. Suot ang marangyang kulay gintong gown na lalo pang pinatingkad ng eleganteng seda na maingat na tinahi ni Wensleda. Sa paningin ng mga panauhin, isa lamang itong simbolo ng karangyaan at prestihiyo. Ngunit para kay Wensleda, iba ang kahulugan nito. Ang telang iyon ay nagsilbing paalala ng mga lihim, panlilinlang, at mga katotohanang matagal nang itinago sa likod ng magarang anyo ng pamilya. Habang nagsisimulang magsalita si Doña Amalia sa harap ng mga bisita, nanatiling kalmado si Wensleda. Sapagkat alam niyang sa gabing iyon, hindi ang seda, alahas o marangyang kasuotan ang magiging sentro ng atensyon, kundi ang mga katotohanang malapit ng mabunyag, mga katotohanang maaring tuluyang magpabago sa tingin ng lahat sa babaeng matagal nang itinuturing na hindi matitinag. Mga kaibigan, ang gabi na ito ay para sa mga nangangailangan. Simula ni Doña Amalia, ang boses ay puno ng pekeng kababaang loob na kailanman ay hindi niya tinaglay. Ang aming pamilya ay laging naniniwala na ang yaman ay dapat ibahagi upang magsilbing liwanag sa iba. Habang nagsasalita ang matanda, mabilis na lumapit si Helena kay Amalia at bumulong, sapat na upang marinig ng mga nasa unahan. Mami, may mahalaga po kayong kailangang makita. Ang inyong manugang si Wensleda ay may lihim na pakikipagtagpo sa isang estranghero. Narito ang mga ebidensya. Kinuha ni Amalia ang telepono ni Helena habang nasa gitna ng entablado at ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit nang makita ang mga larawan ni Wensleda sa Quiapo. Sa halip na matakot, ito ang ginamit ni Amalia upang tuluyang durugin ang kanyang manugang sa harap ng madla. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakita sa inyo kung gaano kami kamalas sa pagpili ng taong naging bahagi ng aming pamilya. Sigaw ni Amalia habang itinuturo si Wensleda. Isang babaeng walang utang na loob na habang nagluluksa ang aming pamilya ay nagagawa pang makipagkita sa ibang lalaki sa dilim ng Maynila. Ngunit bago pa man makapagsalita ang mga bisita, isang biglang pagbabago ang naganap sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang slide ng mga larawan para sa charity ay biglang napalitan ng isang madilim na video. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay hindi ang boses ni Amalia na nagtatalumpati, kundi ang boses niyang puno ng puot mula sa nakaraang gabi sa kanyang opisina. Nakita ko si Gabriel na naghihingalo dahil sa sobrang droga, pero hindi ako tumawag ng ambulansya. Mas mapapakinabangan natin ang pera ng insurance. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila mga sampal na dumapo sa bawat mukha ng mga panauhin. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mga flash ng kamera na dati ay para sa kagandahan ni Amalia ay naging mga kidlat ng panghuhusga. Nakita ng lahat ang mga dokumento ng pekeng insurance, ang mga listahan ng utang sa sugal ni Gabriel, at ang mga transaksyon ng pera patungo sa mga dummy account. Ano ito? Patay niyo, yan, Wensleda, anong ginawa mo? Sigaw ni Amalia. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang pilit na hinahablot ang kantswang sa kanyang leeg na tila ba ito ay isang ahas na sumasakal sa kanya. Ang katotohanan
ay hindi kayang patayin ng anumang kapangyarihan, Doña Amalia. Mahinahong sabi ni Wensleda habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Sa gitna ng kaguluhan, ang malakas na tunog ng mga sirena ng batas ay nagsimulang marinig mula sa labas ng hotel. Ang malalaking pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga armadong tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa gitna nila, isang figura ang lumitaw na tila isang anino mula sa nakaraan na nabigyan ng liwanag. Walang sino man ang mas mataas sa batas, Amalia Valderrama. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa sinumang opisyal, kundi sa isang lalaking ang awtoridad ay tila gumapi sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Amalia habang itinuturo ang lalaking papasok. Ang bawat tao sa ballroom ay napahinto. Ang ilan ay napasinghap sa gulat. Habang ang mga pulis ay nagsisimulang palibutan ng entablado, ang lalaking nakasuot ng simpleng barong ay tumayo sa tapat ni Wensleda. "Hulihin niyo ang babaeng yan! Hulihin niyo ang tinderong yan!" Sigaw ni Amalia sa isang desperadong boses habang pilit na itinuturo si Wensleda at ang lalaking kakadating lang. Ngunit walang sino mang gumalaw upang sundin siya. Sa halip, ang mga pulis ay huminto at nagbigay pugay sa lalaking nasa tapat ni Wensleda. Isang boses mula sa mga opisyal ang bumasag sa huling pag-asa ni Amalia. "Chief Justice Diosdado Santos, ang mga ebidensya ay sapat na. Handa na kaming isagawa ang pag-aresto." Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na dumiin sa katauhan ni Doña Amalia. Ang malawak na ballroom na kanina lamang ay puno ng pagsamba sa kanyang kapangyarihan ay naging isang malamig na hukuman kung saan ang lahat ng mata ay nakapako sa kanyang pagkaguho. Ang gintong susing hawak ni Helena ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumama sa sahig na may tunog ng pagkatalo. Tila ba ang lahat ng pintuan ng kanilang karangyaan ay tuluyan ng nagsara? Hindi. Hindi ito maaari. Isang tindero ka lang. Isang hamak na naglalako ng basura sa kalsada. Ang boses ni Amalia ay naging isang matinis na tili, puno ng desperasyon habang pilit na umaatras mula sa mga papalapit na opisyal. Ngunit ang lalaking nakatayo sa tapat niya ay hindi na ang nakayukong matanda na dati ay tinatapakan niya ang mga kamay. Si Chief Justice Diosdado Santos ay tumayo ng may dangal na tila isang bundok na hindi kayang tanyagin ng anumang bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis, ay naging kasing talas ng isang espada na humahati sa mga kasinungalingan ng mga Valderrama. Ang bawat diaryong inilako ko, Amalia, ay naglalaman ng mga balita tungkol sa inyong mga nakaw na yaman. Ang boses ni Diosdado ay malalim at kalmado, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol na walang takas. Sa loob ng 2 taon, naging mata at tainga ako ng katarungan sa pinakamadilim na sulok ng inyong mansyon. Ang pananahimik ko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang paghahanda para sa gabing ito. Lumingon si Diosdado kay Wensleda. Ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang natunaw, pinalitan ng isang init ng pagmamahal na tila isang yakap sa gitna ng unos. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang mga kamay na may mga kalyo mula sa pagtatrabaho bilang alipin sa ilalim ni Amalia. "Patawarin mo ako, anak, kung kailangan nating dumaan sa ganitong pait," bulong ni Diosdado. "Ngunit kailangan nating ipakita sa kanila na ang dangal ng isang mahirap ay hindi kayang bilhin ng kanilang maduming ginto." Sa sandaling iyon, si Helena ay sumubok na tumakas sa gitna ng nagkakagulong mga bisita. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ng batas. "Mommy, do something! Wala akong kinalaman dito. Si Amalia ang nag-utos ng lahat." Sigaw ni Helena, ang kanyang katapatan ay naglaho na parang bula sa harap ng panganib. "Wala nang mommy na magliligtas sa iyo, Helena," mahinahong sabi ni Wensleda
habang lumalapit sa babaeng dating itinuring niyang kaibigan. Ang susing ninakaw mo ay hindi nagbukas ng yaman, kundi nagbukas ng pintuan ng iyong sariling kulungan. Nararamdaman ni Amalia ang panlalamig ng kanyang mga pulso nang maramdaman niya ang pagkapit ng malamig na bakal ng posas. Ang bawat flash ng kamera na dati ay kanyang kinaluluguran ay naging mga patunay ng kanyang kahihiyan. Ang hiya, ang matinding takot ng mga Pilipino sa pagkawala ng dangal sa harap ng kapwa ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang espiritu. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, ang bawat hakbang ni Amalia ay puno ng bigat. Ang kantsyang nagawa sa seda ay bahagyang nahulog sa kanyang balikat, tila isang balat ng ahas na itinapon na. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Wensleda at Diosdado. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi isang talunang nilalang na wala nang pupuntahan. Hindi pa ito tapos. May mga lihim pa ang mga Valderrama na hindi nyo kayang buksan. Huling bulong ni Amalia. Isang banta na tila isang itim na usok na naiwan sa hangin. Naiwan si Wensleda at ang kanyang ama sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsisialisan, puno ng mga bulungan at pagkamangha. Tumingin si Wensleda sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtahi ng katarungan sa bawat hibla ng seda. Nadama niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang galit ng paghihiganti, kundi ang kalmado ng tunay na paglaya. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, isang katanungan ang nanatili sa kanyang isipan. Ano ang tinutukoy ni Amalia na mga lihim na hindi pa nabubuksan? Habang nakatingin siya sa papaalis na sasakyan ng mga pulis, nadama ni Wensleda na ang laban na ito ay baka simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Ang lamig ng mga rehas na bakal sa loob ng piitan ay walang-wala kumpara sa lamig ng puso ni Doña Amalia. Sa loob ng maliit at madilim na selda, ang dating reyna ng mga Valderrama ay nakaupo sa isang sementadong higaan. Ang kanyang mamahaling gown ay marumi na at ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos. Wala na ang mga hiyas na dati ay nagpapaningning sa kanyang pagkatao. Ang tanging natira ay ang anino ng isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Wensleda sa tapat ng selda. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng kulungan ay tila isang paglalakad patungo sa huling kabanata ng kanyang pighati. Hawak niya ang isang maliit na supot, ang tanging bagay na nais niyang ibalik bago niya tuluyang talikuran ang nakaraan. Naparito ka ba upang pagtawanan ako, Wensleda? Ang boses ni Amalia ay paos, puno ng puot, ngunit may bahid ng panghihina. Sa tingin mo ba ay panalo ka na? Ang bawat pader ng mansyong yon ay nakatayo pa rin dahil sa dugo at pawis ng aking pamilya. Hindi ako naparito para pagtawanan ka, Mami Amalia. Mahinahong sagot ni Wensleda. Naparito ako para ibalik ang bagay na ito. Ang kantsuang na pinilit mong isuot ko bilang tanda ng aking pagkaalipin. Inilabas ni Wensleda ang puting kantsuang na may mancha ng kanyang sariling dugo noong gabi ng kamatayan ni Gabriel. Inabot niya ito sa pagitan ng mga rehas. Ang tela ay tila isang sumpa na dahan-dahang kinuha ni Amalia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng seda. Ang sinasabi mong lihim tungkol sa mga Valderrama, pagpapatuloy ni Wensleda, ang kanyang tingin ay matatag. Nalaman na namin ang lahat. Ang mga dokumento sa ilalim ng sahig ng opisina mo, ang mga ugnayan mo sa mga sindikato sa ibang bansa. Lahat iyon ay nasa kamay na ni tatay. Wala nang natira sa inyo, Amalia. Pati ang pangalang pilit mong nilinis ay tila isang maruming basahan na ngayon sa paningin ng mundo. Isang nakapanlulumong tawa ang lumabas sa bibig ni Amalia. Isang tawang tila nanggagaling sa isang taong nawalan na ng katinuan. Ang pera, ang kapangyarihan, lahat iyon ay para kay Gabriel. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Hindi, putol ni Wensleda. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. Kahit ang anak mo ay ginamit mo para sa iyong ambisyon.
At tingnan mo kung nasaan ka ngayon, mag-isa sa gitna ng kadiliman na ikaw rin ang gumawa. Sa kabilang selda, naririnig ang walang tigil na pag-iyak ni Helena, nagmamakaawa sa mga gwardiya na wala namang pakialam. Ang babaeng dati ay puno ng yabang, ay tila isang basang sisiw na ngayon. Pilit na isinisisi ang lahat sa iba upang makaligtas. Tumalikod na si Wensleda. Hindi na niya kailangan ng anumang paliwanag o paumanhin. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay ni Amalia. Ito ay isang bagay na ibinigay ni Wensleda sa kanyang sarili upang makapagsimulang muli. Paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Nakatayo ang kanyang ama sa tabi ng kanilang lumang sasakyan, naghihintay na may ngiti ng kapayapaan. Ang lahat ng yaman ng mga Valderrama na dapat ay mapupunta sa kanya bilang legal na balo ay tinanggihan niya. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang makinang panahi, ang makinang naging saksi sa kanyang pagtitiis at ngayon ay magiging katuwang sa kanyang pagbangon. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Diosdado habang inaalalayan ang kanyang anak. Handa na po, tatay. Balik na po tayo sa tondo, doon sa kung saan ang bawat tahi ay may katotohanan at ang bawat ngiti ay hindi kailangang bayaran. Sagot ni Wensleda. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa piitan, tiningnan ni Wensleda ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig, wala na ang takot. Ang bawat kalyo ay naging tanda ng kanyang kalakasan. Ang laban ay tapos na at sa wakas, ang katarungan ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang hangin na malaya niyang nalalanghap. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makinang panahi ay tila isang awit ng pag-asa na muling binubuo sa gitna ng ingay at buhay sa tondo. Wala na ang malamig na marmol at ang nakabibinging katahimikan ng mansyong Valderrama. Dito, sa maliit na tiyangge na binuksan ni Wensleda, ang hangin ay amoy kape, amoy tuyo, at amoy ng pawis ng mga taong marangal na nagtatrabaho. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa bintanang gawa sa kapis ay tila isang basbas na nagpapahayag na ang dilim ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng liwanag. Wens, pakitahi naman itong butas sa uniforme ng anak ko. Malapit na ang pasukan, wala pa kaming pambili ng bago. Ang pakiusap ni Aling Rosa, ang kapitbahay na dati ay nag-aabot sa kanya ng tinapay noong siya ay bata pa. Sige po, Aling Rosa, ako na ang bahala rito. Huwag niyo na pong alalahanin ang bayad. Para na rin po itong pasasalamat sa inyong pagtanggap muli. Sa akin, sagot ni Wensleda nang may matamis ng ngiti. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at maingat. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pagmamahal. Hindi na ito ang pagtatahing puno ng takot. Ito ay ang sining ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang halaga. Sa labas ng tiyangge, nakaupo si Mang Diosdado sa isang silya. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na kape. Hindi na siya ang Chief Justice na kinatatakutan sa korte, kundi isang ama na masayang pinapanood ang tagumpay ng kanyang anak. Ang bawat pagbati ng mga dumadaang kapitbahay ay tinatumbasan niya ng isang magiliw na tango. Ang katarungang ipinaglaban niya sa loob ng maraming taon ay nakamit na, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya sa simpleng buhay na ito. Tatay, mukhang masaya po ang balita ngayon, ah. Biro ni Wensleda habang inaabot ang natapos na uniforme. Ang pinakamagandang balita, anak, ay ang makita kang malaya at nakangiti sa gitna ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sagot ni Diosdado, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Ang yaman ay lumilipas, ang kapangyarihan ay naglalaho, ngunit ang pag-ibig ng pamilya at ang malinis na budhi ay mananatili habang buhay. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang inayos ni Wensleda ang kanyang mga kagamitan. Sa isang sulok ng shop, nakasabit ang isang puting damit na seda. Ang damit na itinahi niya para sa kanyang sarili. Hindi ito damit ng pagdadalamhati at hindi rin ito damit para sa ibang tao. Ito ang kanyang
damit ng kalayaan, ang simbolo ng kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng pagtataksil at pighati. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang lalaki ang nakatayo roon. May dalang isang maliit na kaktus na nakalagay sa isang paso. Ang kanyang kasuotan ay simple lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kabutihan na tila pamilyar sa puso ni Wensleda. Magandang hapon po. Ako po si Mateo, ang bagong guro sa paaralan sa kanto. Sabi po nila, dito raw po ang pinakamahusay na patahian sa buong tondo. Ang boses ng lalaki ay mahinahon, may kasamang isang nahihiyang ngiti. Nais ko lang po sanang ipaayos ang aking polo at dalhan na rin kayo ng kaunting pampaganda sa inyong shop. Naramdaman ni Wensleda ang isang kakaibang init sa kanyang pisngi. Hindi ang init ng galit, kundi ang init ng isang bagong simula. Tinanggap niya ang halaman. Ang bawat dahon nito ay tila isang pangako ng pag-asa. Salamat, Mateo. Tuloy ka, maupo ka muna, sagot ni Wensleda. Habang nag-uusap ang dalawa sa ilalim ng dapit hapon, ang bawat tawa at bawat salita ay tila isang bagong himig na bumubura sa mga bakas ng luha. Ang pamilyang Valderrama ay isa na lamang madilim na kabanata sa isang makapal na aklat ng kanyang buhay. Ngayon, sa bawat tahi, sa bawat ngiti, at sa bawat pag-asa, si Wensleda ay hindi na lamang isang anino. Siya ang manunulat ng sarili niyang tadhana sa isang mundong ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa korte, kundi sa bawat pusong marunong magpatawad at magsimulang muli. Akin, ang bawat pag-ikot ng gulong ng panahon ay tila isang maingat na tahi na bumubuo sa isang mas malaki at mas magandang larawan. Lumipas ang mga buwan at ang mga balita tungkol sa pagguho ng mga Valderrama ay naging bahagi na lamang ng mga lumang diaryong itinatambak sa gilid ng kalsada. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na bahay ni Wensleda sa Tondo, ang bawat sulok ay puno na ng mga bagong alaala. Mga alaalang hindi na nabahiran ng takot, kundi ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at bagong luto na kape. Isang umaga, dahan-dahang kinuha ni Wensleda ang puting damit na seda na matagal niyang pinaghirapan. Ito ang damit na itinahi niya para sa kanyang sarili. Ang bawat hibla ay dumaan sa kanyang mga daliri bilang panalangin ng paglaya. Isinuot niya ito at tumayo sa harap ng salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang maputla at nanginginig na manugang ni Doña Amalia. Ang nakikita niya ay isang babaeng, ang mga mata ay may kislap ng katarungan at ang labi ay may kurba ng tunay na kapayapaan. Napakaganda mo, anak! Ang tinig ni Mang Diosdado ay nanggaling sa pintuan. Nakasuot ang matanda ng malinis na polo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at wala na ang bakas ng pagod mula sa mahabang panahon ng pagpapanggap. Ang puti ay kulay ng pagsisimula at sa tingin ko, handa ka na para sa iyong bagong kabanata. Opo, tatay. Napagtanto ko po na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa ginawa nila sa atin, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit na ikinukulong tayo sa nakaraan. Sagot ni Wensleda habang iniaayos ang laylayan ng kanyang damit. Hindi ko na sila kinakamuhian. Sa halip, kinahahabagan ko sila dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin sila sa sarili nilang kasakiman habang tayo ay malaya na. Nagtungo ang dalawa sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay kung saan matatanaw ang unti-unting pagbangon ng araw sa ibabaw ng Manila Bay. Ang kulay ng langit na mula sa madilim na asul ay unti-unting naging kahel at ginto, tila isang paalala na laging may liwanag pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Doon, nahanap ni Wensleda ang sagot sa kanyang mga katanungan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa pag-ibig noong una. Nahanap na niya ang kapayapaan sa gitna ng payak na pamumuhay kung saan ang bawat sentimo ay bunga ng malinis na gawa. At higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa pangalan ng isang pamilya,
o sa dami ng alahas sa leeg, kundi sa katatagan ng puso na manindigan para sa kung ano ang tama. Sa baba ng kanilang bahay, narinig nila ang pamilyar na boses ni Mateo na tumatawag upang ayain silang mag-almusal sa kanto. Napangiti si Wensleda, isang nangiting abot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang bukas ay hindi na isang banta ng kawalang katiyakan, kundi isang regalong handa niyang buksan ng may galak. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay dahan-dahan ng naghihilom, at sa bawat bagong tahi ng kanyang buhay, si Wensleda ay hindi na kailanman magiging anino lamang. Siya ay ang liwanag, ang pag-asa, at ang buhay na patunay na ang pag-ibig na nagmumula sa katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa ating lahat. Ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na, at ang awit ng kanyang kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Habang pinagmamasdan natin si Wensleda na malayang humihinga sa ilalim ng langit ng tondo, nararamdaman natin ang ginhawang dulot ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa mga kadenang ginto. Ang bawat tahi ng kanyang bagong buhay ay patunay na walang gabi na hindi nagtatapos sa liwanag ng bukang liwayway. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling istasyon ng katarungan. Aminado ako habang isinusulat ko ang bahagi kung saan walang awang itinapak ni Doña Amalia ang kanyang takong sa kamay ni Mang Diosdado, ang kamay na buong buhay na nagtrabaho para sa kanyang anak. Nadurog din ang aking puso at naluha sa tindi ng kawalang katarungan. Ang kwentong ito ay kinuha mula sa mga tunay na hibla ng pighati at tagumpay na nakikita natin sa ating paligid, hinubog ng may ibayong pag-iingat at sapat na pag-iisip upang magsilbing salamin ng inyong sariling katatagan. Ang buhay natin ay tila isang piraso ng tela. Minsan, ang tadhana ay gumagamit ng matalim na karayom upang saktan tayo, ngunit huwag nating kalilimutan na ang bawat tusok ay bahagi lamang ng paghabi ng isang mas matibay at mas magandang disenyo ng ating pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wensleda, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman ng mga Valderrama para lamang sa isang payapang buhay sa tondo? Naniniwala ba kayo na ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa pagpatawad sa sarili? Nais ko ring itanong, nasaan po kaya kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? Siguro ay kasalukuyang nagluluto para sa pamilya, nagtitiklop ng mga damit, o baka nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtitiis. Ibahagi nyo naman sa amin sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Dito sa ating munting komunidad, laging may handang makinig sa inyong mga saloobin. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hangad ko ang inyong anahaw na katahimikan at ang lakas ng loob na tahiin ang sarili ninyong kinabukasan ng may dangal at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at paghilom. Pamagat ng kwento, ang damit ng kalayaan paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning panlibangan at upang maghatid ng positibong mensahe.